Hi guys! Basta kayong lahat. Punta ako ng LTO Naik. Paparehistro tayo ng aming minivan. Rehistro namin si Mau Mau. Check natin kung magkano yung rehistro. Unang rehistro ng sasakyan na ito after na makuha namin. First time ko lang rin magre-rehistro ng 4 wheels at hindi ko alam kung magkano ang bayad sa rehistro or sa renew ng rehistro ng ganitong sasakyan. So, samahan niyo ako guys, tingnan natin kung wala pang aberya o magkano yung ating babayaran. Okay. So daan pa rin tayo puntang Naik. Medyo malapit na yun dito. Paglagpas lang yun ng malaking tulay. Yay, there's tulay. Yung lagpas ng tulay na to, kunting takbo na lang, ando na tayo. Right. Ayun guys, naligaw tayo. Dapat tayo ay bumalik. Naligaw tayo, hindi natin mali yung ating pagliko. Balik tayo doon sa kabilang side. Kasi parang way itong natin nadaanan. Naligaw pa nga sa Naik. Okay, alright. Ayun guys, sa wakas nakarating din. Ito pala yun. Okay, alright. Ayun, nakarating din sa wakas. Ito pala yun. Ayun pala nga, ito pala yun. O yan o, ito. Motor Vehicle Inspection Center. Inspection tuloy. Yan, punta tayo dito at tanungin natin kung anong prosesong kailangan gawin. So yan guys, after kong magtanong, pinapila ako doon sa window 1, tapos binigyan ako ng number, tsaka nagbayad ako ng insurance. Ganon din yung sa emission, binayaran ko na rin. At pagkatapos nun, kinuha nila yung susi na ating sasakyan at pinasok nila dyan sa platform para i-emission na i-check. So after nyan, i-check pa yung ilaw. Ilaw guys, tapos na tayo sa ating. Pagkatapos nyan ay na tayo doon sa may LTO. Saan daw galing? Sa nabili? Kano? Ano naman sinasabi sa hula? Sinasabi sa hula. Balik tayo bukas. Hindi, offline na sila. Alas 2 pa lang, offline na. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga ang gobyerno. Last 2 pa lang, wala na, offline na daw. Balik tayo bukas. Bukas ulit. Yo, good morning. Ngayong araw, babalik tayo sa LTO kasi para i-renew yung ating rehistro, yung ating minivan. Kahapon, naabot na tayo ng cut-off. Alas 2 pa lang ay offline na sila. Kaya ngayon, balik tayo. Oras ay mag-alas 11 na. Tinanghali na tayo ng balik. Sana makatapos tayo ngayon and sana kumasya yung ating pang-renew na dala-dalang pera. Okay, so mamaya guys, bigyan ko kayo ng update kung magkano ang inabot ng buong pag-renew ng rehistro ng ganitong minivan sa LTO. Okay guys, alright, dito na tayo sa LTO Naik. Balik tayo dito. $10 lang sa parking. 10 pesos. Thank you. $10 lang. Yung
10 pesos parking fee sa LTO. Bakit ganun? May parking fee pala dito. Tayo mag-park. Walang bakante. Ito meron. Ano ba dito? Ito siguro. Tayo mag-parking. Alright. Let's go. Restore na tayo. Okay, tapos tayo magpa-restro. Pero inabot tayo ng malakas na ulan. Oh God. Yun. Na-update guys. Tapos na. Pa-restro na natin at nabayaran na. Lakas ng ulan. Parang may bagyo. Pero wala namang bagyo. Lakas ng ulan. So ayan. Okay na tayo guys. Okay, malakas ang ulan. Yeah. Tayo. Ay malakas din naman ang ulan. Wala na tayong ibang mapupuntahan pa. Tayo makakagala. Alright guys, tapos na tayo mag-renew na restro nitong minivan natin. At ang total po na inabot ng renewal ng ganitong minivan dito po sa sa LTO sa Naik. Hindi ko po alam kung parehas sa ibang LTO, kung parehas yung renewal fee. Sa emission testing po na binayaran natin ay umabot po ng 2.5 kasama na po yung insurance. Yung emission po ay nagkakahalaga ng 1,000 at yung insurance po ay 1.5 naman. Doon po sa emission testing, ang ginawa lang po ay nilagay doon sa rampa nila, sa platform nila doon, pinaikot yung harap at saka likod ng gulong ng sasakyan natin, ng minivan. Then pagtapos po nun, chinek lang yung headlight. Meron silang machine doon na sinusukat yung ng headlight, yung ilaw ng headlight, yung buga ng headlight. Tapos chinek yung signal light, headlight, yung rear brake kung umiilaw yung mga kung walang may diferensya o walang sira. Tapos napansin ko wala na siyang smoke test. Hindi ko alam kung bakit wala nang smoke test or kasama na yun doon, pero hindi ko nakitang nilagyan ng yung nilalagay sa tambutso para ma-check yung usok ng sasakyan. Hindi na ginanon So pagtapos nun, diretso tayo ng LTO. Pagdating naman po sa LTO, ang nangyari, hindi tayo natapos sa isang araw, bumalik pa tayo ng kinabukasan at ang inabot naman po ng binayaran doon ay 2,179. Tama ba? 2,179. Pagdating sa LTO, pinapunta lang ako sa dalawang window, bayad, tapos na. So wala na siyang ginawang sa LTO, wala nang ginawang stencil, hindi na kinuha yung body number, engine number, wala na. So bayad na lang talaga siya. So mabilis lang sana dun sa LTO kung hindi tayo inabutan ng cut off or offline kahapon. Kaya inabutan tayo ng kinabukasan. So bali ang naging total po na binayaran natin ay umabot po ng 4,679, almost 4,700, kasama na yung may binayaran din tayong parking fee na 10 piso. So hindi ko alam kung ganun lahat ng ganitong sasakyan, mga SUV type or sedan type, kung ganun pare-parehas yung renewal ng rehistro. So ayun, tapos na at okay na. So next year ulit yung ating pagpaparehistro ng ating sasakyan. So yun lang guys, maraming salamat po sa inyong pag nood ng aking video.
yun lang po guys. Maraming salamat. God bless po.